sama tayong magiging tarakli. Ginoo ko. Sus! Gumuho ang bahagi ng lupa sa Barangay Manipis sa Talisay City, Cebu kanina umaga at muntik pang abutin ng nabagsakang lupa at bato ang ilang motorista. Dahil dito hindi na madaanan ang Cebu-Toledo Wharf na nagsisilbing shortcut mula Talisay City patungo sa lungsod ng Toledo. Walang nasaktan sa pagguho ayon sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority. Nagsagawa na roon ng clearing operation ng DPWH pero inabisuhan ng mga otoridad ang mga motorista na dumaan muna sa alternatibong ruta. Ang mga naranasang pag-ulan noong mga nakalipas na linggo ang tinitingnan sanhi ng landslide. Halos 2 linggo bago magpasko, sumiklab ang sunog sa residential area sa Barangay Pleasant Hills, Mandaluyong City. Mahina ang tubig sa hydrant malapit sa nasusunog na lugar kaya tumulong na ang mga residente para maapula ang sunog. At saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia, ilang araw bago ang Kapaskuhan, isang sunog nga ang tumama sa residential area dito sa Pleasant Hills, Mandaluyong City ngayong gabi. Ganito kalawak ang sunog na tumupok sa mga bahay sa Barangay Pleasant Hills, Mandaluyong City. Pasado alas 6 ng gabi, sumiklab ang sunog. Umabot ito sa ikalimang alarma. Kita sa drone video ni Christopher Manzon ng Kapasigan Fire Volunteers, halos isang block ang nasusunog ng bahagi ng barangay. Sa kuhang ito ni Jennifer Guevara sa gawing Nueva de Pebrero, naging matingkad na orange ang kulay ng langit. Mabilis na kumalat sa magkakadikit na bahay ang apoy. Agad itinaas ng BFP ang alarma. Alas 6:38 ng gabi nang ideklara ang first alarm. Pasado alas 7 nakataas na sa fifth alarm. Sunod-sunod ang dating ng mga bumbero para pagtulungan apulahin ang malawak na sunog na tumutupok sa mga bahay. Malawak ang sakop ng sunog at nasa bandang gitna. Hinaing ng mga bomberong rumisponde sa sunog, mahina ang tubig sa hydrant na malapit sa nasusunog na residential area. Kaya naman ilang residente ang nagtulong-tulong na sumalok ng tubig para malagyan ng tubig ang fire truck. Tulong-tulong po. Isang residente rin sa kalapit na townhouse ang pinahintulutan ng mga bombero na kumuha ng tubig sa kanyang water tank dahil sa hina ng tubig sa hydrant. 3 fire trucks taking water from my the tank there at the top. Kasi bakit po sir kumukuha ng tubig sa tangke ninyo yung ating mga BFP personnel? Wala daw tubig sa hydrant. Pia 9:10 ngayong gabi nang ideklara ng Bureau of Fire Protection na under control na ang sunog at tinatayang nasa 200 pamilya at 200 kabahayan ang apektado ng sunog. Ang ilang pamilyang naapektuhan ng sunog nananatili sa basketball court ng barangay. Live mula rito sa Mandaluyong para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nasubukan na naman ang pasensya ng maraming motorista sa tindi ng traffic sa EDSA at iba pang kalsada ngayong gabi. At ngayong holiday season, nag-utos ng LTFRB na limitahan muna ang surge pricing ng mga TNVS. Pero ikinababahala po yan ng isang grupo ng mga TNVS driver. Nagbabalik ang saksing si Jamie Santos. Pasado alas 8 ng gabi, ganito ang sitwasyon sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Usad pagong ang mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng EDSA. Ayon sa MMDA, bumagal sa 11 km/h ang usad ng mga sasakyan sa EDSA ngayong holiday season. Kumpara yan sa 15 to 20 km/h sa normal na araw. Maghapon nga ang traffic. Pasado alas 3:30 ng hapon, mabagal ang usad di lang sa EDSA, kundi pati sa mga alternatibong ruta gaya sa Summer Street sa Quezon City. Pahirapan din lumabas ng EDSA ang mga galing sa mga looban tulad ng Scout Borromeo dahil sa bumper-to-bumper traffic. Mistulang parking lot ang Kamuning flyover dahilan para ilang rider ay sumingit na lang sa pagitan ng mga lane. May pagsikip din papuntang Aurora Underpass at EDSA Connecticut. Mabigat din ang trapiko pa Ortigas flyover. Sa tindi ng traffic sa Ortigas flyover, may isang kotse tayong namataan na dumaan sa bus lane.
Sa mga mall zones tulad ng Ortigas area, nagkakaroon ng bottleneck dahil sa pila ng mga sasakyan para makapasok sa mall. Mistulang palamuti sa Christmas tree ang mga sasakyan sa EDSA Guadalupe. Pulang-pula ang ilaw ng mga sasakyan sa tindi ng traffic. Kanina hinatak ng MMDA ang ilang sasakyang iligal na nakaparada sa Katipunan Avenue. We cannot be selective whether you are private, you are a normal vehicle, a high-end vehicle, public utility vehicle. As long as you are violating the traffic rules and regulations, we have to implement that. Bukod sa traffic, binabantayan din ng mga otoridad ang surge pricing sa mga TNVS. Sa bagong memorandum ng LTFRB, hindi muna papayagan ang ×2 na surge sa pasahe mula December 17 hanggang January 4. Kaya hindi raw dapat magdoble o magtriple ang average na pasahe kapag mataas ang demand sa mga TNVS. Ang buong surge fare dapat ding mapunta lahat sa TNVS driver at hindi sa kumpanya. The TNC shall not collect any share, commission, or impose a service fee derived from the surge price component of the TNVS fare during the implementation of this memorandum circular. Ngayong araw na rin ang simula ng pagpataw ng penalty sa mga TNVS driver na biglang nagkakansela ng booking. May mga pagkakataon namang papayagan silang mag-cancel. May vehicle safety or mechanical issue, passenger misconduct or safety concerns, erroneous or malicious booking, passenger no-show, incorrect or unsafe pickup, and system and technical error. Ang TNVS Community Philippines na babahala sa pagbaba ng surge pricing cap ngayong holiday. Nadirekta raw tatama sa kita ng mga driver. Kapag binawasan daw ito sa panahon ng peak demand, mas maraming driver ang mapipilitang mag-offline sa high demand hours dahil hindi sulit ang oras, pagod at gastos. Sa huli, mas mahihirapan ding makakuha ng masasakyan ang mga commuter. Nasa na raw ang compensatory adjustments na anilay sinabi ng LTFRB, gaya ng potensyal na dagdag sa pick-up fares. Handa naman daw silang makipagtulungan pero sana raw ay dumaan sa malinaw na konsultasyon ang anumang pagbabago sa pamasahe. Ayon naman sa LTFRB, hintayin na lang na matapos ang kanilang pag-aaral sa price surge matrix sa unang linggo ng susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Patay ang magkapatid na lalaki matapos silang pukpukin ng martilyo sa ulo. Ang suspect, ama ng mga biktima. Saksi, si Sario Chavez ng GMA Regional TV. Duguan at wala ng buhay nang matagpuan ang magkapatid na lalaki sa Barangay 17, Hingoog City, Misamis Oriental kahapon ng tanghali. Ang mga biktima na edad 20 at 21 anyos, sinasabing walang awang minartilyo sa ulo hanggang mabawian ng buhay. Nadala pa sa ospital ang magkapatid pero idineklara ng patay ang sospek, mismong ama ng mga biktima. Agad ni-report ng mga kapitbahay sa pulisya ang krimen. Sa hot pursuit operation ng mga pulis, naabutan nila ang sospek sa ibabaw ng overpass na parang aakmang tatalon. Ngunit napigilan siya ng mga rumusponding pulis. Kining duha ka buok niya ka mga anak nangatulog sa salog. Ang ana sa sulod sa ilang panimalay og didto iya kining gibunalan sa martilyo sa ulo nga bahin. And kining miresulta sa pagkamatay sa maong duha ka mga individual. Wala pang pahayag ang sospek. Ngunit sa impormasyon na nakuha ng PNP Region 10, umamin sa krimen ang sospek. Sabi ng kapatid ng sospek sa panayam ng GMA Regional TV, matagal na panahon nang sinasaktan ng sospek ang kanyang mga anak at asawa. Posible rin daw lalo pang nagpalala sa kondisyon ng mga anak ang paulit-ulit na pambubugbog. Desididong magsampa ng reklamong multiple parricide ang mga naulilang kamag-anak ng mga biktima laban sa sospek. Para sa GMA Integrated News, Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Pag-aaralan po ng Ombudsman ang reklamong plunder at iba pang reklamong inihain laban kay Vice President Sara Duterte at 15 opisyal ng OVP at ng DepEd. Kaugnay po yan sa mali umunong paggamit ng mahigit 600 milyong pisong confidential funds. Saksi, si Salima Refran.
Bulto-bultong dokumento ang bitbit ng iba't ibang civil society leaders sa Office of the Ombudsman na maghain ng mga reklamong plunder, graft, malversation at bribery laban kay Vice President Sara Duterte. Inireklamo rin ang 15 opisyal ng Office of the Vice President at DepEd na minsang pinamunuan ni Duterte. Kaugnay yan ng umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Alam niyo po, yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. Kasama sa mga inireklamo ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez, tagapagsalitang si Attorney Michael Powa, at dating Vice Presidential Security and Protection Group Head at ilang mga taga-OVP at DepEd. Inilakip ng grupo sa reklamo ang report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa confidential funds ng BISE, kasama na ang mga acknowledgement receipts ng mga tumanggap ng confi funds gamit ang mga gawa-gawa umanong pangalan tulad ng Mary Grace Piatos. Hiling nila sa Ombudsman silipin din ang bank accounts ni Duterte at hanapin kung saan talaga napunta ang confidential funds nito. Importante yan kasi dyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng kaso ng plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank accounts ni VP Sara. So magandang magkaroon ng disclosure mula sa Anti-Money Laundering Council. Galit po tayo sa nanggagamit, galit po tayo sa kasinungalingan, galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Isa sa ilalim ng Ombudsman sa evaluation ng reklamo bago isalang sa fact-finding investigation. Ayon kay Attorney Michael Powa na isa sa mga respondent, hindi pa niya natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo. Pero sabi niya, inaasahan niyang magkakaroon ng impartial at objective na pagsusuri ang Office of the Ombudsman. Dagdag niya, makikipagtulungan din siya sa investigasyon at kumpiyansang mapapatunayang walang basihan at hindi suportado ng katotohanan o batas ang mga alegasyon laban sa kanya. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Vice President Duterte at iba pang inireklamo. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran ang inyong saksi. Pinag-iingat ng PNP ang publiko laban sa mga cybercrime at mga insidente ng pagnanakaw ngayong holiday season. Sa Quezon City, nabalian ng buto ang isang senior citizen matapos matumba nang hablutin ang kanyang kwintas. Saksi si June Veneracion. Isang babaeng senior citizen ang tumumba sa bahaging ito ng EDSA Balintawak sa Quezon City. Hindi siya nahagip ng mga dumaraang sasakyan, pero mataas ang kinabagsakan niya. Isang lalaki ang makikitang nagmamadaling tumawid ng kalsada. Ang lalaki, hinablot pala ang alahas ng senior citizen na nanggaling noon sa LRT station. So, upon exiting the elevator, hinablutan nito ng suspect natin ng kwintas sabay tulak. Itong biktima natin nag-sustain ng injury, fractured sa left femoral neck niya. Naaresto ang 27 anyos na suspect sa barangay Talipapa. Positibo siyang kinilala ng biktimang nagpapagaling sa ospital. Nabawi rin ang gintong alahas na isinanla ng suspect sa halagang 5,000 piso. Ayon sa pulisya, ika-9 na beses na itong makukulong ng suspect na dati nang naaresto dahil sa pagnanakaw, carnapping at illegal na droga. Aminado siya sa nagawang krimen. Hindi ko naman po sinasadya yun eh, na ano lang po ako ng pangangailangan dahil sa anak, ng pera dahil sa anak ko. Sa General Santos City, nahulikam naman ang pagpasok ng lalaking ito sa isang coffee shop pasado alas 4 ng madaling araw nitong Miyerkules. Nagtingin-tingin muna siya at nang tila namataan ng CCTV, agad niyang itinakip ang dalang tuwalya sa kanyang muka. Maya-maya pa, binitbit na lalaki ang nakita niyang cash box at katabing tablet saka lumabas. Pero bumalik pa siya at pinagbubuksan ang kurtina sa drawer. Ayon sa may-ari ng coffee shop,
Halos 12,000 pisong cash ang natangay ng suspect, kasama ang halos 4,000 pisong halaga ng gadget. Galing kami ng Christmas party ng other team doon sa kabila na negosyo. Tapos pag kinaumagahan, tinawagan ako ng staff na para i-check saan yung susi. Yun, napansin niya, wala ng tablet, wala na yung cash box, magulo na yung doon sa drawer. Kasi nga, naghahanap pa ng mananakaw. Isinumbong na nila ito sa pulisya. Ayon sa Philippine National Police, magdi-deploy sila ng 100,000 tauhan para sa Ligtas Paskuhan 2025. 70,000 sa mga ito ang uniform personnel at augmentation unit naman ang iba pa. Kasama ang residential area sa mga babantayan sa tulong na rin ng mga lokal na pamahalaan. Pero nagbabala pa rin sila sa tuwing aalis ng bahay at walang maiiwan. Masyadong maging SOCMED o social media na conscious na kung saan sinasabi natin yung mga locations natin, yung mga pupuntahan natin. Typical raw na nakikita nilang krimen tuwing bare months ang theft at robbery. At ngayon, tumaas na bilang ng cybercrimes gaya ng scam sa online selling. Ang keywords dyan, yung ang offer ay too good to be true. Hindi masyadong mababa, masyadong malaki ang discount. So sa mga ino-offer nila, halimbawa po, yung mga booking, kapag sila po ay nakapag-down payment na ay hindi nila makontak. Marami po din pong klase yung mga scam po dyan at ibibigay po namin yung mga advisory natin. Nagbabala rin sila kaugnay sa pagbili ng mga paputok online. Nakahuli po tayo ng sa 4 operations na 5 tao na kung saan ito yung mga nagbebenta ng mga firecrackers online. Kasi sinasabi po natin na huwag tangkilikin ng ating mga kababayan sapagkat ito po ay substandard po. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.